Ako po si Eliza Simpal, isang BS Social Work student from 2A. Ang napili ko pong tula ni Dr. Jose Rizal ay ang Mi Ultimo Adios o My Last Farewell sa Ingles. Napili ko po ang tulang ito dahil sa ito ang nakapukaw sa aking pansin mula sa dose-dosenang gawa ni Dr. Jose Rizal. Bukod pa roon ay nais kong alamin ang iniisip ni Dr. Jose Rizal ng mga sandaling nalalapit na ang katapusan ng kanyang buhay. Ang Mi Ultimo Adios o My Last Farewell ay naglalarawan ng nakakatindig balahibong paalam ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal. Isinulat niya ito noong Disyembre 30, 1896, bago ang kanyang execution, at nagsilbi itong huling liham ng pag-ibig para sa kanyang bayan at pagmumulat sa mga pagsubok na kinakaharap ng mga Pilipino. Sa likod ng makabagbag damdaming tula na ito, isinulat ni Dr. Jose Rizal ang kanyang mga pangarap at aspiration para sa Pilipinas. Binubuo ng pag-ibig, sakripisyo at pagkamakabayan na patuloy na nakatatagos sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa pagsusuri ng mga taludtod ng Mi Ultimo Adios, masusumpungan natin ang mga salita ng isang bayani na nag-iwan ng marka na bumabalot sa puso ng mga nagnanais na maunawaan ang sigasig at dedikasyon na kanyang ipinakita sa pag-ukit ng tadhana ng kanyang minamahal na bayan. Sa unang saknong na ito ng tula ni Dr. Jose Rizal, he first mentioned his farewell sa unang sentence pa lang dahil alam niya na this is the only night left of his life. However, hindi siya nalulungkot. He doesn't feel regret nor resentment sa nalalapit niyang kamatayan. Instead, nagagalak siya knowing na by sacrificing his life, he is contributing something big to his nation. Iniisip niya na ang pag-aalay ng kanyang buhay ay isang pinakamalaking regalo, isang priceless thing na maaaring ibigay ng isang mamamayan para sa kanyang bayan, which is hindi lahat ng tao ay kayang ibigay. Sa ikalawang saknong naman na ito ng tula ni Dr. Jose Rizal, he highlighted na hindi importante kung saang lugar ka man namatay o kung papaano nalagot ang iyong buhay. Ang mahalaga ay kung bakit at ano ang rason mo sa iyong pagkamatay. It doesn't matter kung namatay ka man dahil sa bitay o namatay ka mang puno ng papuri. O kung namatay ka man sa labanan o sa gitna ng malawak na kapaligiran. Ang mahalaga ay namatay ka para sa iyong bayan. Ang mahalaga ay namatay kang lumalaban. Ang ikatlong saknong naman na ito ay naglalaman ng kanyang sinabi na kasabay ng kanyang pagpanaw ay ang pagsinag ng panibagong araw, which depicts a new beginning and a new hope for the country. Isinaad niya mula sa ika-4 na pangungusap ang poured out at need for thy dear sake, na ang ibig sabihin ay kanyang iniaalay ang kanyang dugo na handa niyang ibuhos para sa kalayaan ng bayan. Ang pula ng kanyang dugo ay nagsisimbolo ng pagmamahal at dedikasyon para sa bayan. Sa ika-4 na saknong naman na ito, tinutukoy niyang simula pagkabata ay hindi siya kailanman nagnais ng kung anong pambatang hiling. Simula pagkabata hanggang sa puntong iyon ng kanyang buhay ay wala siyang ibang hiniling kundi ang makita ang ating bayan na malaya mula sa karahasan, malaya mula sa kadenang pilit na yumayapos sa ating bayan. Ang makitang taas noong na mamamayagpag ng walang lungkot at luha sa mga mata ng kanyang kababayan. Sa ika-5 saknong naman na ito, sinabi niyang ang matinding pagnanais ang siyang nagliliyab sa kanyang damdamin. Ang pagsasabi niya ng all hail sa ika-2 pangungusap ay isang senyales ng pagkagalak na para bang kanyang pinaparangalan ang kanyang kaluluwang malapit ng maglakbay patungo sa kanyang hangganan.
Ang kanyang sinabing, "Sweet it is for thee to expire." Ipinahihiwatig lamang niya ang tamis na kanyang nararamdaman dahil sa pagbubuwis niya ng kanyang buhay para sa kapakanan ng bayan. Para sa kanya, ang bagay na iyon ay ituturing ng tamis ng tagumpay at pagmamahal dahil ito ay nagmula sa tapat na pagmamahal at pag-asa para sa bayan. Ang linyang, "To die for thy sake, that thou mayst aspire," ay nangangahulugan rin ng kanyang kahandaan sa pagsasakripisyo ng kanyang sarili para sa inang bayan. Na ang kanyang kamatayan ang magbibigay ng buhay sa kanyang bayan kung kaya't labis-labis siyang natutuwa. Kung sa iba pa ay nagsasakripisyo sila para sa Diyos, si Rizal naman ay para sa kanyang bayan. At kung ang iba ay naghahangad ng paraiso sa kanilang kamatayan, para kay Rizal naman ay ang mamatay at mailibing sa kanyang sariling bayan ang tunay na kahulugan ng paraiso. Ang ika-6 na saknong naman na ito ay naglalaman ng mga munting kahilingan sakaling dumating ang panahong siya ay nakahimlay na sa kanyang libingan. When he said, "In a grassy sod, a humble flower," inilalarawan niya rito ang kanyang sarili bilang isang humble flower in the middle of thick grasses, which means he sees himself as a humble being at nagpapatunay ito na he is not arrogant in nature. He sees himself as a simple person surrounded by the unrelenting forces of the society. When he said, "While I may feel on my brow in the cold tomb below the touch of thy tenderness, thy breath's warm power," it was like he was hoping na one day when he was gone, mararamdaman pa rin niya ang pagmamahal at pag-alala sa kanya ng mga mahal niya sa buhay. Ang katagang breath's warm power ay tumutukoy sa init at buhay na hatid ng pagmamahal at pag-alala mula sa mga taong nilisan niya. Sa ika-7 saknong naman na ito ay inilalarawan ni Dr. Rizal ang nais niyang pagtatapos ng kanyang buhay. Sa 4 na linyang ito, isa-isa niyang binanggit ang mga buwan, araw, hangin at mga ibon na mananahanan sa kanyang puntod. Kakatwang wala man lang siyang binanggit na tao sa saknong na ito. Perhaps the only thing in his mind at this point was his reunion with the nature. And maybe this thought was an expression of loneliness and sadness he felt as his death is nearly approaching. Ang linya namang, "Thrill there is hymn of peace to my ashes," ay nagbibigay ng simbolismo ng kapayapaan at pagtatapos na kahit na sa kanyang kamatayan, ang kanyang pagsasakripisyo ay may dala pa ring mensahe ng katahimikan at pag-asa para sa hinaharap. Ang mga elemento ng kalikasan at simbolismo sa stanzang ito ay nagbibigay kulay, kahulugan at damdamin sa nais ni Rizal na tahimik at mapayapang paglisan sa mundo. Sa ika-8 stanza naman na ito, inihayag niya ang kanyang mga panalangin para sa kanyang bayan pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang linyang, "Let some kind soul over my untimely fate sigh," ay naglalarawan ng kanyang pagnanais na sana ay mayroong mag-alala at makikiramay sa kanyang maagang pagpanaw. Ang ika-4 na linya naman ay hiniling niya rin na sana ay mayroon man lang makaalalang mag-alay ng isang dasal para sa kanyang kaluluwa. Ang huling linya naman ng stanza na ito ay hinihiling niya na naway manatili sa kapayapaan ang kanyang kaluluwa sa ilalim ng pangangalaga ng Panginoon. Sa ika-9 na stanzang ito naman, binanggit ni Rizal ang mga inihahabilin niyang ibig niyang ipagdasal ng kanyang inang bayan. Kabilang narito ang mga taong nangamatay at nagdusa ng walang kalaban-laban. Ang mga inang nagdurusa at naghihinagpis. Ang mga nabiyuda, mga naulila at mga naabuso ng mga mananakop. Naalala niya ang mga martir na kapareho niya ng kapalarang sinapit. Naalala niya ang lahat ng mga nakaranas ng pagkamatay ng walang hustisya.
at ang mga nangamatay ng walang sapat na dahilan. Naalala niyang lahat iyon at hiniling sa kanyang inang bayan na naway ipagdasal niya ang mga ito. Gayon na ring hiniling niya na ipagdasal ng inang bayan ang sarili nito na naway makamtan nito ang tunay na kapayapaan. Ang 10 stanza namang ito ng tula ay nagpapahayag ng kahilingan ni Jose Rizal na nais niyang huwag nang gambalain ang kanyang kapayapaan sa paglaganap ng dilim sa kalupaan. Ipinahayag niya rin na kung minsan ay maaaring may mahihimikan silang tinig ng malungkot na awitin sa saliw ng gabi. Sinasabi niyang huwag mabahala sapagkat ang tinig na iyon ay walang iba kundi ang tinig niya na siyang inaalay niya para sa kanyang bayan. In this 11th stanza, Rizal stated that if the day would come na he would be forgotten na, like kahit isang stone of or cross is wala nang magiging palatandaan sa kanyang libingan, hiniling niya na sana ay may humukay sa kanyang mga labi at i-scatter ito or ikalat ito sa kalupaan at tangayin ng hangin ng bayan na kanyang ipinaglaban. Ninais niyang pag dumating ang araw na makakalimutan na siya ng mga tao, ay maging bahagi na lamang ng pang-araw-araw na pamumuhay ang kanyang himlayan. At ninais niya na sa huling pagkakataon ay maging isa sa kalikasan ng kanyang inang bayan. In the 12th stanza of the poem, the first statement depicts that Jose Rizal believes that when he is already forgotten by his townspeople, he will no longer suffer the feeling of longing and sadness. He believes that to be forgotten is to be free from pain, burden, and suffering. The 13th stanza of the poem, Jose Rizal expressed his immense love for the Philippines despite all the tragedy it brought him. Sa parte ring ito, sinabi niya rin ang kanyang huling pamamaalam at tila ba inihahabilin na ang kapakanan ng bansa sa kamay ng mga may iwan niyang kapwa Pilipino. He also expresses sa stanzang ito na he is very glad to live kasi alam niya na at some point pag namatay na siya, hindi na niya mararanasan yung mga paghihirap na naranasan niya noong buhay pa siya. Ang sinabi niyang, "For I go where no slave before the oppressor bends." Nangangahulugang itong nasisiyahan siya dahil alam niya na sa pupuntahan niya wala nang mga alipin, walang dugong bughaw at walang mga abuso. Alam niya na pag namatay na siya ay mapupunta na siya kung saan wala nang tinitingnan na status sa buhay at wala nang batayan kung ano man ang iyong pinagmulan bago ka irespeto. Where faith can never kill. When he wrote this line, ang kanya lang ipinaparating na sa lugar kung saan siya pupunta ay kung saan ang pananampalataya ay hindi kailanman pumapatay. In this phrase, mapapansin natin na sa tula niyang ito ay binabatikos niya ang simbahan na kung saan ang mga taong nagpipreach noon o yung mga pare na siyang nagtuturo dapat ng religion ay siya din palang mismo ang naging dahilan ng pagkamatay ng ilan. Kung matatandaan natin, ang 3 paring Gomburza ay mga praileng Espanyol na galing pang Roma din ang nag-udyok sa pamahalaang bitayin sila, kung kaya't hindi rin malayo na ang simbahang Romano din ang siyang may kagustuhang mamatay si Dr. Jose Rizal. In the last phrase, God reigns over on high, it means he is heading to somewhere that only God have the power, at siya ring bukod tanging nagahari sa lahat ng mga nilalang. In the last stanza naman, here he bid his final farewell to all of his loved ones. He expresses extreme longing and sadness in this stanza. Sa parteng ito, binanggit niya ang kanyang pamamaalam sa kanyang mga kaibigan noong kanyang kabataan. He also expressed gratitude dahil sa wakas ay makakapagpahinga na rin siya mula sa mga nakakapagod na daloy ng kanyang buhay. This depicts that although mamamatay na siya, pinakita pa rin niya ang positibo niyang pananaw sa lahat ng bagay. Sa ika-4 na linya,
Ang tinutukoy niyang nagbigay liwanag at ligaya sa kanyang buhay ay walang iba kundi ang kanyang kasintahang si Josephine Bracken, na allegedly asawa raw ni Jose Rizal dahil ayon pa sa ibang mga sources, nagpakasal sila 1 oras bago nangyari ang execution ni Dr. Jose Rizal. And for the last and final line, kung saan sinabi niya, ang beloved creatures all, farewell. In that there is rest. Ang kanyang ito ang kanyang naging final farewell sa lahat ng mga taong kanyang nakatuwang sa paglalakbay niya sa buhay. Huli niya ring sinabi na sa kamatayan ay mayroong pahinga. Sa ultimo adyos ni Jose Rizal, isang malalim na paglalakbay ang umuusbong mula sa unang saknong hanggang sa huling taludtod na naglalaman ng matibay na pag-ibig at ng pambansang bayani para sa Pilipinas sa kabila ng mga hamon ng buhay. Inaalam ng mga taludtod ni Rizal ang mga tema ng sakripisyo, pagkamakabayan at matindi ang pagnanais para sa isang malaya at makatarungang bayan. Nagsisimula ito sa pangarap ng kalayaan at pagtutol sa pang-aapi at unti-unting nag-e-evolve na may mas matindi pang pagpapahayag ng pag-ibig at kakaibang pangunawa sa nalalapit na paglisan ni Rizal. Sa gitna ng tula, ipinapakita ni Rizal ang kanyang mga pangarap para sa hinaharap kung saan ang mga sakripisyo ay magbubunga ng katarungan at kapayapaan na may subtle na pagsusuri sa mga lipunan at institusyon ng relihiyon. Sa pagtatapos ng tula, nagpapaalam si Rizal na puno ng kasiyahan at pag-asa na inaasahan niya ang paglaya mula sa mga paghihirap ng buhay. Ang pangarap ng isang lugar na walang alipin ay naging makapangyarihang sagisag ng espiritual na kalayaan. Sa dulo, ang tiwala ni Rizal sa banal na katarungan ay nagbibigay diin sa kanyang paglalakbay patungo sa isang lugar kung saan ang paghahari ng Diyos ay lubos. Iniwan ang likhang sining ng pag-ibig, sakripisyo, kritisismo at pag-asa na patuloy na bumabalot sa puso ng mga Pilipino.